ang nahuhuli. Ha? Ginamit niya yung kay Atty. Marwel, that is opinion, not a doctrine or teaching ng simbahan. That is a personal attack. Kaya hindi niya masagot ng categorical yung tinatanong ko. Iwas pusoy. Iwas pusoy. Mamaya babalasahin kita pagkatapos namin. Manood ka, babalasahin kita mamaya. Okay. Iwas pusoy si pastor. Ayon sa leksyon, opinion ba yun o doktrina? Hindi niya masagot. Leksyon siya ng leksyon. Kaya nga ginamit ka. Ayon sa leksyon, official doktrina. Wala naman siyang maipatunayan. Ngayon, tinanong ko si pastor. Tinanong ko yon kung mandatory ba yun. Oo, mandatory. Pero ganun din ang konteksto namin ng mga Kristiyano. Kagaya ng kay Abraham dahil oo daw mandatory. Eh di umamin ka, mandatory. Ikaw mismo nahuhulog sa sarili mong patibong. Sabi mo hindi mandatory. Nung tinanong kita, yung kay Abraham ba mandatory? Oo. Parehas pa kayo ng konteksto na oo. Eh di, sino ngayon ang sinungaling? Ako o ikaw? Ikaw! Napakalinaw, pastor, nandiyan dyan. Pakinggan mo. I-review natin ang video, itatag kita dyan. Okay. Another tanong, ano sabi ni pastor? Pastor, ang sabi mo, kapasabi ko, kanina nagtanong ka, kapag ba ako nagbigay ng ikapo na bukal sa akin, tanggap mo ng Diyos doon? Ang sagot ko, walang problema. Hindi ko sinabing oo. Bakit? Sigurado ka ba, lahat ba ng membro mo, nababasa mo kung ano yung nakalooban? Hindi ka Diyos. Ha? Doon pa lang, sablay ka na. Tapos sabi mo, kung ikaw ba ay nagbigay ng 10 ay sa kalooban, tatanggapin ba ng Diyos? Walang problema. Eh paano nga kung napipilitan lang? Alam mo ba, pastor, kung ano yung nasa kalooban ng membro mo at sasabi mong bukal sa loob yun? Hindi, hubara mo ng damit ng making kaso. Diba? Kaya, sablay ka ron. Tapos sabi mo, kung ako ba'y magbibigay ng bukal sa loob ko, tanggap pa ng Diyos, sasagot ko, walang problema dahil mamaya sasabihin ko na ngayon. Hindi mo kayang basahin kung talagang ang mga membro ay nagbibigay ba ng bukal sa loob mo o napipilitan lang. Hindi ka Diyos para mabasa ang loob ng iyong mga membro. Si Kristo nababasa niya yung kalooban ng tao dahil nakita niya yung kalooban ng babaeng balo na nagbigay. Dahil si Kristo kaya niyang basahin ang lahat ng kalooban ng tao. Hindi kagaya mo, pastor, na nagsisinungaling. Binintahan mo pa ako sinungaling. Kung itatanong ko sa iyo mamaya, pastor, nababasa mo ba ang kalooban ng iyong membro na bukal ba sa loob? Pag sinabi mo, oo, Diyos ka ba at nababasa mo? Tanong ko sa iyo mamaya yan, magantay ka. O hindi lang ang isasagot mo kung nababasa mo. Sabi mo, kung kaya nga sinasabi ko, walang problema. Hindi sinabing oo. Iba yung oo sa sagot sa walang problema. Di ba? Kasi magkakaroon ka ng problema pag sinabi mong oo, yun naman pala tinatanggap. Kaya hindi pa tapos ang debate, nag-iisa pa lang. Di ba? Hindi pa tapos ang debate. Di ba? Kaya itong si pastor, ginamit pa ang mga sa YouTube. Ginamit pa yon. Tinanong ko kung katuruan ba, hindi niya masagot. That is opinion of Atty. Marwel. Hindi yan turo ng simbahan. Kukuha ka lang sablay pa. Sino ngayon ang sinungaling? Another. Tinanong ko siya kanina, yung ba ay mandatory? Oo daw. Sabi niya, ang konteksto daw nilang yung bang binibigay ng mga Levita ayon sa Diyos ay mandatory. Diba? Inutos ng Diyos, magbigay kayo ng ika-10 bahagi. Sabi niya, sa mga, doon din sila kumukuha ng konsepto ayon sa kanya, doon sa Hebrew. Di natural, di mandatory, aminin mo man sa hindi, ikaw ang nagsisinungaling. Hindi kami. Di mandatory pala, ganun din pala yung konteksto nyo eh. Ngayon, ano ba? Old Testament. Doon sila kumuha ng konsepto, di mandatory. Ngayon, pastor, ang ikapo, wala kang mababasa dyan na inutos na obligasyon nila na magbigay ng ikapo ang mga Christian that time. Ang sinabi doon, ayon sa iyong makakaya, bukal sa iyong kalooban. Pag sinabi mong kaninang tinanong mo ako, uulitin ko kung ako ba magbibigay kung, kasi merong kung eh. Ibig sabihin, questionado pa ang pagbibigay mo. Kung ako ba ay magbibigay ng ikapo at bukal sa kalooban ko, tanggap pa ng Diyos, walang problema. Bakit? Meron kang kung, alisin mo yung kung para makatotohanan yung tanong mo. Umiiwas ka, kung ako ba ay magbibigay, merong kung. Ibig sabihin, hindi ka sigurado sa kalooban mo dahil mayroon kang kung. Tanggalin mo si kung, Chinese yan, pastor.
Huwag mo isasama si Kung. Dahil hindi ka paniwala kasi nungalingan yan. Di ba? Sasabihin mo kung ako ba ay magbibigay ng ikapo, tatanggapin mo na Diyos, walang problema. Bakit? Kasi kung lang naman yun sa'yo eh. Hindi naman pala makatotohanan, mayroong kang kung. Ha? Kaya kung gagamit ka ng grammar, ayusin mo, pastor. Ikaw rin ang mabibitag sa sinasabi mo. Ngayon, papaanong ninalakawan ng mga pastor? Wala akong ginamit na pangalan. Mga, ibig sabihin, plural, hindi singular nakaharap ko. Paanong ninalakawan? Dahil sabi na sa Hebrew, ganun din daw ang konteksto ng mga Kristiyano ayon sa kanilang aral. Dahil ayon sa Old Testament, ang ika-10 bahagi na binigay sa pari, babawasan pa nila yun ng ika-10 at ibibigay nila sa Diyos. Hindi nila ginagawa yon. Ibig sabihin, nilalakawan nila ang Diyos. Di ba? Nilalakawan nila ang Diyos. Bakit? Ang tanong, saan napupunta ang aming pera na inaabuloy sa simbahan? Pambayad yan ng mga bill sa kuryente, sa tubig, sa pambili ng bulaklak, mga kandila, mga gamit sa misa. Doon napupunta ang aming mga ibinibigay na love offering. Kaya nga love offering dahil bukas sa puso, mayroong pagmamahal at hindi napipilitan lang. Di ba? Ang hinihintay kong gamitin ni Pastor yung malakay dahil doon siya lalo mabibitik. Sa Bisaya, hindi niya magamit yun. Yung malakay. Di ba? Hindi niya yung gagamitin dahil tatagilid siya ron. Dahil ang ayon dito, basahin natin. Ang mga Levitang ito ay naglilikom ng mga ika-10 bahagi at nagdadala ng mga ito sa templo. Dahil, di ba? Yung 10 ibinigay sa kanila at yung 10 nun ibibigay pa ng mga Levita doon sa templo. Kaya yung kanilang konteksto sa Old Testament na ginaya daw nila ron, maling pamamaraan dahil hinahati pa yung pastor. Ngayon yung ika-10 na parte mo, saan mo ibibigay yung ika-10 noon? Saan? Saan mo ngayon ibibigay yan? Secret. Dahil ang Levita, sabi mo, Levita yon. Saan mo ngayon ibibigay yon? Sa kanya. Di ba? Sino ngayon ang mukhang pera at sinungaling? Sabi mo, sinungaling ako. Eh, ang sabi doon, ang mga pari, Levita, kapag binigyan ng ikapo, i-divide pa nila ng ikapo at iaalay sa templo. Wala kayong templo, meron kayo bulsa. Di ba? Kami mga Katoliko, meron kaming pare, meron kaming templo. May templo kayo? Di ba? Templo. Di ba? Kwarta na. Meron doon ka sa mga friends mo. Di ba? Kaya, itong ating kaibigan pastor na gumamit pa ng YouTube, idol pala nito si Atty. Marwil. Salamat at pastor, idol na idol mo si Atty. Marwil. Di ba? Yon ay opinion ni attorney at kailanman hindi itinuro yan ng simbahang Katoliko. Yon ay kanyang leksyon lamang at hindi yon parte ng Catholic doctrine at Catholic teaching. That is the opinion of Atty. Marwil, not the opinion of the True Church or the Catholic Church. Not the teaching. Ha? Hindi yan toro. Kaya kung magko-quote ka, ang masakit pa, hindi niya ginamit yung video. Ang ginamit niya, sulat kamay lang. Pwede mong i-edit yan. Dugtong-dugtong. Diba? Ganyan ang mga umi-edit. At ang sabi diyan, ang nagbibigay ng ikapo, nagtatrabaho. Pastor, anong trabaho mo? Wala. Ng tao. Ang trabaho ni pastor, ng mga pastor, tumanggap ng ikapo. Ang sabi nga, huwag niyong pakainin ang hindi nagtatrabaho. Di ba? Eh wala ka palang trabaho, eh anong kinukuhanan mo? Basta mo ginagamit yung ikapo ng mga miyembro. Nasaan? Diba, pastor? Magulang kami Di ba? Kahit wala kaming trabaho. Yun ang sabi nga ni Apostol San Pablo, huwag pakainin ang mga tamad at walang trabaho. Pastor, Eh wala palang trabaho si pastor, umaasa sa ikapo. Ang mga pare o ang mga saserdote, mayroon niyang trabaho. Ang trabaho nila, maghandog ng ikapo. Yung pastor, yung tinatanggap mong ikapo, kanino mo inihahandog yan? Sa bangko o sa Diyos? Di ba? Ang ikapo, gaya ng sinasabi mo,
ay ginaya niyo yung sa Old Testament, naghahandog sila sa Diyos ng ikapo. Ikaw, pastor, kanino mo inahandog? Sa busa mo o sa Diyos ang ikapo? Kanino mo na inahandog? May Sa pangangailangan kayo yan. si Pastor. Okay, ano?